Hello. Hello. Good evening. Good afternoon. Good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig, ano? Ang pag-usapan natin doon sa comment ni General Maganto. General Maganto. General Magalong. Magalong. Tama, Mayor Magalong ng Baguio City, ano? Gusto ko lang iparinig ito at saka gusto ko ring madugtungan ang mga sinasabi niya dahil sinubaybayan ko, talagang totoo yung sinasabi niya, no. Okay, ito yung pakinggan natin, ano, kasi ito yung napakaganda pakinggan, nakatutuwa na talaga ng taong bayan. Ano ba ito? Noon is, bakit kaya mataas ang rating ni President Duterte? Ang iniisip ko, yung mga nasa survey ng mga tao, takot lang. Takot lang. And then when I started campaigning, doing the house to house, tinatanong ko yung mga tao, sinong gusto nilang presidente? Ang taas ng rating ni Presidente, ni PRRD. Ang first na reason is yung feeling of safety. Pati yung mga madre, nakita mo naman kung paano kumisan nagdinidisrespect na ni PRRD si Pope, pati nga yung Panginoon natin, dinidisrespect na niya. Pero may mga usap ako mga madre, sabi ng mga Duterte kami. At tinatanong ko sa bakit? Yung feeling of safety na kay oras uuwi ka, safe ka, unlike in the past na dadaan sila sa eskinita, takot na takot sila dahil marami nakuhubad, may mga drug addicts, and during that time, involved na rin yung mga ibang PNP personnel, meron na rin tayo mga narco-politics, at mga maralaking mga well-known businessmen na involved na rin sa drug. Kaya nakakatakot ang situation nun eh. Kaya more of the safety issue sa tingin ko. Yeah. Okay. Dugtungan natin yung sinasabi ni Mayor Magalong, ano. Kasi nga kung isipin natin, ano, sino si Duterte? Ano ang nagawa niya? Bakit mahal siya ng taong bayan? Mayroon rin sumisira sa kanya na lalong-lalo na ito pinagkaisahan ng mga nasa posisyon ngayon. Kinidnap din nila sa Dahig. Marami siyang kasong hinaharap. Pero despite of that, all of that, ay bakit mahal pa rin siya ng taong bayan? Yun yung dapat malaman natin. At dapat ring isipin na mga sip-sip, mga vlog sa Marcos administration. Sip-sip, bulag kayo sa katotohanan. Pero hindi ko sinasabi si Pangulong Duterte ay perfect na tao. Hindi ko sinasabi siya ay perfect na tao. Pero siya ay mapagmahal sa tao. Mapagmahal? Bakit marami siyang pinapatay? Nako, isip nyo lang yung maraming pinapatay. Bakit? Anong administration ang walang pinapatay? Tanungin ko kayo, anong administration ang walang patay? Kaya may namamatay, it because of performing of duties of the authority. And sometimes, yung mga authority ay nagkakamali at ang taong bayan, maraming walang iya. Kaya mayroong namamatay. In time of Duterte, kahit na sabihin natin na marami siyang sinasabi niyong pinapatay, pero ito ang tanong ko ngayon sa inyo, marami siyang sinasabi niyong pinapatay, pero bakit mahal siya ng taong bayan? Yun ang hindi niyo maintindihan eh. Yung sabi nga ni General Magalong na, baka natatakot lang. Pero sinagot niya rin, hindi natatakot because of component of security. Yung seguridad ng taong bayan, lalo na mga anak natin na minsan gabi nang umuuwi. Yun yung dapat tingnan natin, ano? Pag-isipan natin yun. Ano yun? Simple, mga kaibigan. Yung security nila. Secured sila. Naramdaman kasi ng taong bayan. Yung impact ba? Yung pakiramdam. Okay, ikaw Pilipino, na ang tanging
ang tanging trabaho may maghanap buhay lang, ang iniisip mo yung delikado kaya sa lugar ito, secured ba ako dito? Ganon ang tanong karamihan ng Pilipino eh. Ha? So, sa panahon ni panahon ni Duterte, sinagot na nila yung pangamba nila na secured kami. Hindi po pwedeng gagawa silang kalokohan. Kasi by all means, may mangyari sa isang lugar at hindi naka-perform ang authority, yung authority ang mananagot. Yun. Kaya ang tao, feeling nila they are secure because ang Pangulo mismo ang nagsabi na kung mayroong pabaya sa gobyerno, siya ang magkukulata mismo. So, feeling secured ngayon ang taong bayan. Ha? Feeling secured sila. Ngayon, sa administration, tanungin mo lahat ang tao dito sa Pilipinas regarding security nila. Hindi sila makasagot ng diretso. Kasi alam nila, kung may mangyari man sa kanila, alam rin nila na walang tutugon sa kanilang saklolo. Pero sa panahon ni Duterte, pag ikaw ay humingi ng saklolo at hindi tumugon ang otoridad, may kalalagyan ka. So that is the very basic na kaya mahal si Pangulong Duterte. Yun yung point doon. Second, sa totoo lang, lahat ng pupuntahan mo lugar may construction, may improvement. Ha? Yung sinasabi lang mga road widening. That term is nagsimula lang yan kay Duterte. Road widening, road clearing. Nagsimula lang yung word sa kay Duterte. In regards to traffic, maraming cause of widening, maraming cause of road clearing, maraming ibig sabihin nun. Sa panahon lang ni Duterte ginawa yan. Gumaganda ang lansangan. Ha? Maraming nagagawa. Maliban pa yung sa mga construction na marami. Halos lahat ng sulok ng Pilipinas mayroong construction. Kasi ako taga Mindanao ako. Pag umuwi ako ng Mindanao, hanggang dito may nakikita construction. Ngayon, tingnan mo kung ano nga mga project, mga limited lang. Hindi lahat ng area. Ha? Hindi lahat ng area, mga kaibigan. Kaya, yun. Ang nakita ko, yung security nila at yung mga nagagawang project. Yung mga namamatay, kulang pa nga yun eh. Pag ako ang nagsalita, kulang pa yun. Paano? Kung kamag-anak mo na namatay, kasalanan ko yun bilang isang magulang because wala akong disiplina sa anak ko. Ha? Hindi ko sisihin ang otoridad kung ang anak ko ay may violation. Hindi ako consider. Mayroon nga ako ulitin ko ulit. How many times? 1,000 ng halimbawa ko. Yung isang kaibigan ko, adik yung anak niyang panganay. Talagang matigas ang ulo. Sabi niya, hindi pa panahon ni Duterte yun ha. Hindi pa panahon ni Duterte. Sabi niya, itong anak ko, mamamatay ito sa drugs. Kung hindi pulis ang makapatay sa kanya, mga kasama niya ang makakapatay. Kaya bago mapatay ng pulis o mapatay ng mga kasama niya, ako na ang maglulumpo sa kanya. Para wala pa akong hinanakit. O, anong ginawa niya? Ikinulong niya yung anak niya for 6 months sa CR. O CR, basta sinulong niya. 6 months. O, after 6 months, tumino anak niya. Hindi na makapagdruga eh. O, kasi kumbaga, nagamot na siya, na-rehab na siya. Pero ang nag-rehab, yung ama mismo. Ito ang term na gagamitin na lang natin, mga kaibigan, ha? Kung mapatay ng pulis, mapatay ng kaibigan, magalit pa ako sa pulis. Pero kung ako, wala na ako ibang sisi, sarili ko, di ba? That is magaling na magulang. Hindi katulad ng ibang magulang na konsentidor.
Tandaan nyo mga kaibigan. Ang logic ko sa peace and order, kung ang barangay captain, very effective ang barangay captain sa buong bansang Pilipinas, wala nang problemang peace and order ang police. Wala na. Because sa barangay pa lang nadisiplinahan na. Ganun lang kasimple ang logic ko dyan sa peace and order. Much more kung ang mga magulang, ang parents, ay very disciplined, ang mga magulang, lalong wala ng problema ang Pilipinas. Ganun lang kasimple. And yan ay alam ni Pangulong Duterte. Bakit? Bakit alam ng Pangulong Duterte yung mga bagay na yan? Maraming walang alam. Barangay captain, mayor, police, military, hindi nila alam yung solusyon sa problema ng peace and order. Besides para sa insurgency, napakasimple lang ang insurgency, peace and order. Barangay captain is the solution of the problem of insurgency and peace and order. Tandaan nyo yan. Peace and order. Kaya sabi ko, kulang pa nga yung namatay ni Pangulong Duterte dahil ang daming Swahil. Nag-warning na si Duterte, Pangulong Duterte, na ganyan. Mayroon pa rin. Anong solusyon? That is victim? Victim of drug addict? Hindi eh. Mayroong magulang. Mayroong magulang na matino ang isip, ang anak niya ganon. Or asawa niya. Mayroon. Pero bakit? Hindi na, pati kasi ang magulang eh. Swahili. Walang disiplina eh. Panahon ni Duterte, marami na disiplinahan. Lahat na disiplinahan. Ngayon, kung namatay ka, kasalanan mo yun. Kasi nga, hindi mo, may warning na nga eh. Hindi ka naniniwala, di namatay ka. Sorry doon sa mga kaibigan ko na tinatama sa sinasabi ko. Kasi mayroon ako mga kasamaan ganun. Hindi tumigil eh. Anong kasalanan ngayon ng otoridad? Hindi kasalanan ng otoridad yan. Unless the authority nag-abuse their authority, that is kasalanan. And that is time of Duterte. Time of Duterte. Ginampanan niya yan. Lahat ng mga nasa authority na nagkamali, pinaparusahan. Wala siyang kinonsinti. Unless yung their superior, kinonsinti nila, tinago nila problema. And hindi naman kaya naman bantayan ni Duterte lahat ng Pilipino, lahat ng otoridad, lahat ng pulis. Hindi niya kayang bantayan yan. Kaya nga, sabi ko nga, the solution of the peace and order official insurgency is the barangay captain. If the barangay captain is very effective at alam niya ang trabaho niya, wala nang problema ang bansang Pilipinas. Wala nang problema ang bansang Pilipinas. Hindi naman problema ang pulis. And much more, kung ang magulang ay may disiplina, sa kanilang mga anak, wala tayong problema. Kaya nga nagbigay ako example eh. Kulang pa yung namatay ni Duterte. Kulang pa yan. Kaya kasabi ko, paano kung anak mo? Ay kasalanan ko yun eh. Hindi ko na-disiplina anak ko eh. Hindi ko sisihin ang pulis. Kasi alam ko may violation yun. Unless namatay ang anak ko nang walang dahilan, ay ibang usapan yun. So that is, kaya nga ang Duterte ngayon, sinisimpatya ng taong bayan because he is a very effective leader sa ating bansa. Kaya tingnan mo sa ibang bansa mismo, ina-idolize siya. May mga statue siya sa ibang bansa. Kasi nga iniidolo na nung maging presidente ang si Pangulong Duterte sa Pilipinas, buong mundo sumaludo sa Pilipinas. Ngayon, buong mundo galit sa Pilipinas dahil kagagawa ni Marcos. Ulitin ko. Kayong mga politician, kayong mga nagsiservisyo sa gobyerno, mag-isip kayo. Hindi yung puro sweldo kayo. Power and money. God damn. Power and money lang kayo ang gusto ninyo. Pero hindi kayo nagsaservisyo ng tapat sa gobyerno. Mga gago kayo. Nagalit ako kasi naalala ko yung sinabi ni Mayor Magalong na kaya ang Pilipinas nakilala sa buong mundo because magaling yung leader natin.
Sinasaluduhan tayo. Ngayon, winawalang hiya tayo because of Marcos. Ha? Kayong mga nasa gobyerno ngayon, kayong mga iniiwanan ko dyan sa MUP, the solution on the peace and order, especially insurgency, the barangay captain is the solution of everybody. Kasi kung effective ang barangay captain, alam niya ang trabaho niya, wala nang problema ang pulis. Pero kung ang kapitan natin, ang iniisip lang project, para sila rin ang kukuha ng project, para ang porsyento kanila pumunta, power and money, ano lang sila. Power and money ang gusto lang nila. Kaya kayo mag-isip, ang dapat ang barangay captain ang pag-isipan natin, paano sila maging effective at paano sila makapag-perform ng tama. And that is the solution on peace and order sa Pilipinas. And that is my logic. Kaya nga binubuo ko ang Filipino Guerrilla Force. Okay, pasok ko na naman ang Filipino Guerrilla Force. Filipino Guerrilla Force, ang concept niyan, ang tao na sa barangay. Ang national leadership, lang yan, stopping lang yan. Area commander, stopping lang yan. Regional commander, stopping lang yan. Provincial commander, stopping lang yan. Municipal city, stopping lang yan. Dan, barangay, nandyan yung tao. Diyan kayo magsama-sama. Members in stopping. Kaya doon ko pinukos yan. Ha? Doon ko pinukos ang FGF. Kaya kayo Filipino Guerrilla Forces, kayong mga commanders, see to it down the line, up to the barangay, yun yung focus natin. Mayroon ba nga sinabi ng isang commander ko ngayon, sir, ang dami nag-represent commanders, pero wala naman tao sa baba. And that is not effective leader. If we are effective leader, once we up to the barangay, mayroon tayong na-organize, and that is now effective. Effective Filipino Guerrilla Forces. Walang kapihan na, yung mga other organization, huwag kayong magkopya ng aming struktura. Original kami, Filipino Guerrilla Forces. Original ang struktura. Huwag niyong gayahin. Huwag kayong manggagaya. Tapos ngayon, palalabasin niyo akong masama. Actually, ayaw ko na nga eh. Ayaw na ng asawa ko eh. Pero dahil may commitment ako sa Filipino Guerrilla Force at marami nakiusap, sir, wag mo kaming iwanan. Kaya hindi ako umaalis at we will improve the FGF, strong Filipino Guerrilla Forces. Strong Filipino Guerrilla Force. In my logic, barangay ang i-develop natin so that once we have a leader from the barangay, we can now control everything under the head of the sun ng bansang Pilipinas. Hindi nyo lang kasi nakikita yung aking mga gustong mangyari sa bansang Pilipinas. Mga kaibigan, yung mga humiwalay sa akin, wala akong pakialam kasi wala kayong panindigan sa sarili nyo. Wala kayong panindigan. Anong habol nyo? Akala ko ang habol nyo magserbisyo sa bayan. Anong focus nyo ngayon? FGF were organized for the people. For the people, from the people ang ating power. Anyway, medyo tumaas na ang kuwan ko kasi nga nakita ko si Mayor Magalong. Nakipag-meet siya kay Mayor Vico Soto and Mayor Binay. Si Isko Moreno, isa rin yan. Kaya lang, hindi sila namit. Hindi ko lang alam. Baka mayroong mga hindi rin nakakaintindihan. Pero sana magkaisa ang magagaling na mga mayors. Sa totoo lang, mayors is very effective also in insurgency, peace and order. Mayors, very effective yan. Mayor Magalong, nananawagan ako sa iyo, sir. Sana ikaw ang magiging president ng Mayor's League, because nasa iyo ang kwan ngayon, Mayor Magalong. Nasa iyo ang tingin ng Pilipino. Dapat ikaw ang magiging Mayor's League and see to it, yung peace and order, focus ka sa peace and order. Because diyan ka nang galing. Once in your area,
has a peace and orderly, uunlad ang bayan mo. Ganun lang kasimple yan. At mawawala ang mga tambay. Mapipilita yung mga tambay magtrabaho. Pero another human rights violation yan. Pero alam mo na yan, sir, kung anong dapat mong gawin. Magiging modelo ka sana ang Baguio City, Pasig City, Manila City, Makati City, UK di Makati City. Although dati namang ayos yung Makati City. In other municipality city or orderly katulad ng Davao City, kung kasi ang Davao City masyadong malaki. Halos buong Metro Manila ang Davao City sa laki. So yun lang, maraming salamat FGF. Yun yung pa natin. Focus natin. FGF, lagi kayo manood ng vlog ko para matuto tayo anong logic natin sa FGF. Hindi tayo FGF na ganun lang. Once you organize the barangay, you have the respect ng taong bayan na sa inyo bilang isang leader. Okay? Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.